Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-18 sa buwan ng Hunyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, naganap na krimen sa lalawigan mula Enero hanggang Hunyo 2014, tumaas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Pagtukoy kung may nagaganap na pang-aabuso sa isang bata, binigyan diin sa seminar ng Child and Youth Welfare. Sa detalye ng ating mga balita, sumailalim sa Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT training ang ikalawang batch ng mga BPAT mula sa 17 barangay sa lungsod. Bahagi ito na pagpapatuloy ng advokasya na higit na palakasin ang BPAT na binubuo ng Barangay Captain, Barangay Peace and Order Councilor, kinatawan ng mga kababaihan at kabataan at mga barangay tanod. Kabilang sa mga tinatalakay sa naturang seminar ang tungkulin ng BPAT, Basic Investigation, First Responder, mga batas gaya ng R 9262 at 7610 at Self-Defense kung saan gamit ang arnis. Tinuturuan sila kung paano may pagtatanggol ng tama ang kanilang mga sarili sakaling magkaroon ng di inaasahang insidente. May dalawang batch pa ng BPAT na nakatakdang sumailalim sa kaparehong pagsasanay na gaganapin naman sa June 23 at 24 at June 26 at 27 sa pamamahala pa rin ng Calapan City Police Station. Sa ibang balita, kasado na sa araw ng Huwebes, ika-19 ng buwang kasalukuyan ang bagong ipatutupad na pagtataas sa multa sa mga motorisang lalabag sa batas pangkalsada. Ito ang kinumpirma ng LTO Calapan District Chief Merwin Kitain dahil sa aniyang wala pang anumang abisong ipinalalabas ang Central Office para kanselahin ito. Ayon sa ahensya, bagamat lumaki ang naging multa, pabor naman ito sa mga legal na pumapasada sa lansangan dahil mababawasan ang mga kolorum na sasakyan at di umunoy magiging solusyon pa upang maging maluwag ang daloy ng trapiko. Ganun pa man, pinalawig naman ang 120 days bago ipatupad ang mataas na multa sa mga kolorum na sasakyan upang dinggin ang hinaing ng mga maaapektuhan nito. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa inisyatibo ng pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng Special Concern Division on Youth and Sports sa pangunguna ng hepe nito na si Roberto Mendoza, nagsagawa ng 3 araw ng workshop on the formulation of Provincial Youth Strategic Development Plan sa Benedictine Nuns of the Eucharistic King sa Barangay Salong, lungsod ng Calapan. Katuwang nila ang mga kinatawan buhat sa iba't ibang ahensya gaya ng PIDEA, PNP, PGOM, Philippine National, Red Cross, National Youth Commission, NCIP, DOLE at iba pa. Ayon sa opisyal, layunin ng naturang gawain na makabuo ng plano para sa mga kabataan upang matulungan sila at maging katuwang sa pagpapalago ng ekonomiya at pag-unlad ng lalawigan. Ang layo namin dito ay inatasan kami ng provincial government through the Sangguniang Pandalawigan na makabuo kami ng youth development plan para sa province ng Delta Mindoro. Ito is para sa mga kabataan. Ito ang tinatawag na workshop on the formulation of Provincial Youth and Strategic Development Plan.
Pagtutuunan nila ng pansin ng mga planong nakalata gaya ng pagtukoy sa kalagayan ng grupo ng mga kabataan, edukasyon, youth employment, health at partisipasyon nito sa pamahalaan. Siniguro naman niya na patuloy ang mga programa at proyekto sa mga kabataan at umaasa silang makabubuo ng plano na makabubuti sa mga kabataan ng lalawigan. Inaasahan namin sa kanila, makabuo kami, makipag-participate sila, makabuo kami ng plano para sa kabataan ng Youth Development Plan. So may in-invite kami ng mga taga-National Youth Commission na patulong namin sa pagbubuo nitong plano. Antabayan na ng ibang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Samantala, tumaas ang bilang ng mga krimen na naganap sa lalawigan mula noong Enero 2014 hanggang sa buwang kasalukuyan kumpara sa kapareho